Ako is Charlie at sa video na to, ituturo ko sa inyo how to build a professional website using Wix. Isa ang Wix sa pinaka-favorite kong website builders. Maganda ang designs nila tapos okay pa ang live features. And if susundan nyo step by step itong video, magkakaroon na kayo ng fully functioning website in ng 10 to 15 minutes. Perfect ang Wix website for portfolios, businesses, blogs, at halos kahit ano talaga. Nakaka-intimidate gumawa ng website. If sasabay lang kayo sa tutorial na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin lahat. I'm super excited sa website nyo. So, if i-click nyo yung link sa description down below, dadalhin kayo nito sa exact page na to. And dito kayo makakakuha ng free trial ng Wix. If gagamitin nyo yung link, makakasupport kayo sa channel. Thank you in advance. Dito sa page, ang first thing na gagawin is ilagay yung email address. Madali lang. I-click ang Start Now. Ang maganda dito is kapag ginamit nyo yung link, free mag-start sa Wix. Pwedeng i-build yung website ng walang bayad. Pero later sa video, ipapakita ko yung pricing plans if gusto nyong i-publish yung website na may custom domain, which I recommend. Then pipili kayo ng password, tapos i-click yung sign up. And ang itatanong sa inyo is, who are you creating a website for? So may dalawang options. Pipiliin ko to, pero piliin nyo anong need nyo. Click continue. And ang cool na feature ng Wix is chat with live function sila, and pwede kang makipag-chat sa AI para i-describe kung anong class yung website mo, and I set up nito yung most parts ng website mo. Ipapakita ko kung paano gawin, pero pwedeng i-bypass yung AI step. Click nyo yung setup without chat. Pwedeng skip yung questions kung ayaw nyong sagutan. Magsusulat ako ng something like, I'm making a website about my marketing agency. The company is called CC Productions. We help businesses build social media. Kung may hesitation ka about lie, ako rin dati, pero it can actually save you time. And now, okay na talaga siya. I recommend gamitin to if you value your time. Meron pang follow-up questions. And as you can see, na-identify na niya yung site type, marketing agency, and I select niya kung anong apps yung gusto nating ilagay sa website. Once tapos ka na, i-click mo lang yung end chat. Prepare nito yung dashboard mo gamit yung like conversation, and then after that, dadalhin ka na sa dashboard mo. So may cool na checklist dito na highly recommend i-check ng kahit sino. Habang binubuo yung website, i-check na natin lahat or at least yung mga applicable pagtapos na. For example, if gusto nyong kumuha ng custom domain, I recommend gawin nyo yon dito. Pwede nyong iset yung working hours, payment methods, also i-design yung website, and sobrang pinapadali lang talaga nito yung pag-setup, di ba? Sundan mo lang yung checklist dito sa dashboard. Dito sa left side, may makikita kayong iba't ibang actions. Ito yung home screen mo. And if gusto mong i-setup yung dashboard, i-click mo yung setup. Yung Live Agents, cool feature yan. Tinutulungan ka nitong i-grow yung business mo gamit yung agent. Pero kailangan mo pa rin ng paid plan para dito, so i-skip ko muna to for now. Once ma-publish na yung website nyo, I recommend subukan nyo yung iba't ibang agents at I-explore yung mga premium features kasi ang dami talaga and super worth it ng value. May booking calendar ka rin dito. Kung may store ka, pwede mong i-check yung sales dito. Dito sa catalog, pwede mong ilagay yung iba't ibang products mo, mag-add ng gift cards or discounts. Pwede ring i-add at I-manage yung apps mo. And ang first thing na ituturo ko sa inyo is kung paano i-design yung website nyo. So para gawin yan, bumalik tayo sa home. Dito, pwede mong i-edit yung business info mo, so recommend gawin mo yan. Then ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa taas sa design site. I-click mo tong button na to and dadalhin ka nito sa Wix Website Designer. So may dalawang ways kung paano mag-build ng website sa Wix. First is gamit yung live para i-build yung foundation. As you can see, nag-generate na siya ng prompt since nagtanong na ako sa chat and ang kailangan kong gawin is I-click yung generate site. And yung second option is gumamit lang ng pre-built templates nila. If mag-scroll ka dito pababa, makikita mo na lahat itong mga free templates na included sa Wix plan mo. Pwede i-preview at tingnan kung anong okay sa business mo, then pili ka lang. Pero for now, ipapakita ko sa inyo kung paano apag-generate yung site gamit Live. If hindi mo gusto yung lumabas, pwede mo naman i-regenerate or bumalik ka lang sa paggamit ng pre-built templates nila. Usually umaabot ng ilang minuto ang paggamit ng Live Builder, pero I promise you, sobrang dami nitong may save na time mo. Tandaan nyo na very important na hindi alis sa tab habang binabuild pa ng Live Builder nung site mo. Pwedeng magkaproblema at ma-mess up yung process, pero binabuild pa rin yung section ng site. Okay, so ngayon tapos na mag-build ng site, and ang pwede nyong gawin is i-preview kung ano yung itsura nito dito. Overall, I think sobrang okay nito, like really good. Okay na lahat ng sections actually make sense sa kung anong gusto kong gawin sa website ko. Nag-build siya ng different sections na okay sa business ko, and gagawin din niya yung same thing para sa inyo. And yung main call to action natin is mag-book ng strategy call, and nandito yung section na yon. May decent looking footer din tayo pati header, but lahat ng mga to is completely changeable.
Tinitignan ko to as parang foundation lang ng website mo, and kahit ano man yung gusto nating i-change, pwede talaga natin i-change. If hindi mo gusto yung result, pwedeng i-click yung regenerate site. Pwede rin mag-change your site color. Pwede tayong mag-request ng different changes directly sa Vi. And pwede ka rin gumawa ng small tweaks dito, like palitan yung background, i-change yung layout, or mag-add ng iba't ibang sections. So ngayon, i-close ko na yung area, and ito na yung magiging main place kung saan mo isa-design yung site mo. So ngayon, quick detour lang if ayaw mong gumamit ng AI para sa site mo. Anytime, pwede kang gumawa ng new site sa Wix, pumunta dito at I-click yung create new site. Since I bypass ko yung lie, magbibigay lang ako ng quick description kung para saan yung site natin. Magtatanong ng ilang questions. Pwedeng sagutan or skip lang. Importante ito kasi it will help para maghanap ng apps na i-install sa website. Now, if ito yung route natin, ang mangyayari is pipili ng pre-built template. So instead na pumunta dito, mag-scroll ka lang pababa and tingnan yung mga recommended templates na binibigay nila para sa'yo. I recommend I-click mo yung see all. And as you can see, nasa marketing agency tayo since ito yung topic ng website natin. So I browse nyo lang to, then tingnan kung ano yung bagay sa aesthetic or direction na gusto nyong puntahan. Ang dami nilang pages, and ang maganda sa templates na to is kapag pumili ka ng isa, both desktop at mobile sites mo optimized na agad. Maganda talaga itsura niya. Lahat to professionally built, so basically plug and play lang talaga. Actually, gusto ko tong template na to, so I-click ko na siya. Pwedeng i-click yung view para i-preview siya. Pwede rin makita kung ano itsura niya sa mobile, which is very, very important. And if okay na, pwede na i-click yung edit site, and dadalhin ka nito sa same place kung saan tayo earlier with the live builder. Now, as you can see, may dalawang sites tayo. Just for this video, gagamitin ko na yung pre-built template. Mas madali lang siya para makita nyo yung iba't ibang na pwedeng nyong gawin. Pero piliin nyo kung alin yung mas gusto nyo, or kung ginamit nyo na yung My Builder at nagustuhan nyo, then gamitin nyo na lang yon. Sa site, meron tayong header sa taas. Dito usually nilalagay yung logo mo, pati yung menu mo, navigation mo, going to different pages ng website mo. At some point, bubustuhin mo rin itong i-change, di ba? So if I click go to, pwede kong piliin kung saan siya maglilink, or pwede ko i-customize yung logo like clicking this button dito. Pwede mo rin gamitin yung Wix Logo Maker para gumawa ng logo. Pwede mong i-click yung replace logo, then i-upload yung sarili mong logo. Then dito merong hero section. Kung gusto mo i-change yung ilang text dito. So para mag-edit ng text, ang kailangan mo lang gawin is I-click yung section. If I double-click mo to, para madaling mag-add or mag-remove ng text. Test right. If gusto kong idagdag yan, pwede ko gawin yan. Pwede mo rin i-change yung kahit anong design elements ng text na to. Pwede rin baguhin kung gaano siya kalaki. Pwede nating palitan yung font, yung color. Basically, kahit ano pwedeng palitan, pwede mong gawin ito sa taas. If gusto mong i-drag at ilipat sa iba, pwede rin. Pero in my opinion, hindi mo kailangan magbago ng sobrang dami kasi pwedeng ma-affect nito yung mobile site kung paano siya gumagana at itsura. Dito meron tayong running text and pwede natin to i-change kung gusto natin editing it here. Pwede mo rin i-change yung color. I-click mo lang yung container, then replace background, or baguhin mo lang siya dito mismo. Sobrang easy lang at self-explanatory. Kahit ano yung gusto mong i-change, I-click mo lang yung mismong item. For example, kung ayaw ko ng color ng background, pwede kong palitan. If gusto mong i-change yung button na to, madali lang, pwede rin baguhin kung saan siya pupunta or maglilink. Pwedeng i-customize yung icon. Pwede rin i-explore yung ibang designs para sa buttons. Pero usually, dinidesign na talaga to in a way na maayos yung flow ng lahat, so hindi ko na babaguhin masyado. Isang big mistake na ginawa ko dati nung gumagawa pa lang ako ng first websites ko is sinubukan kong i-customize lahat based sa gusto ko. Yes, fun siya gawin, pero pwede siyang magmukhang medyo messy kapag sobra-sobra yung binago mo. And to be honest, importante talaga yung function ng website mo kaysa sa itsura niya. If gusto niyong mag-add ng section, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yan super easy lang. Lalapit lang kayo dito sa pagitan ng dalawang sections, then I click yung add section. Pwede kang mag-generate ng section gamit lie. Pwede rin gumamit ng pre-designed section, or pwede ka lang mag-add ng blank section. I usually recommend yung design section. Makakapili ka mula sa maraming iba't ibang types ng sections. For example, kung gusto kong mag-add ng call to action, pwede ko i-click to dito. Pwede tayong mag-add ng section na mukhang ganito. Ito yung Wix Events and Ticket section. So if gusto mong mag-host ng iba't ibang events, madali mong magagawa gamit to basically, kahit anong gusto mong i-build or idagdag na functionality, meron yan si Wix. If may section kang gusto mong i-delete, very easy lang din gawin yon. So for example, kung gusto kong tanggalin yung about section na to, ang gagawin ko lang is I-click siya dito. Makikita mo na maha-highlight yung container, and then right-click tayo and I-click yung delete. Med-delete yon yung section.
And at any point, if gusto mong iundo, ay click mo lang yung Command C or Apple C and babalik agad yung section na yon. So, recommend i-go through mo lang yung homepage mo, palitan yung mga gusto mong baguhin, mag-add ng different sections na gusto mo, and maglaro ka lang sa Wix editor. Very easy lang siyang matutunan. And if pumunta ka dito sa plus add button na to, makikita mo lahat ng different elements na pwede nating i-add kahit saan sa site natin. So for example, if gusto kong mag-add ng running cat, pwede ko siyang i-click and i-drag kung saan ko gusto ilagay. Pwede rin nating i-change yung size very easily. Let's say ilalagay natin yung cat dito sa part na to. So ngayon, meron ka ng cool na little cat sa top right. I think it looks cool. Sobrang dami talagang different elements na pwede nyong i-add. Ipapakita rin nito yung recommended apps and iba't ibang types of business solutions. Sobrang fun niyang paglaruan and I highly recommend na i-pause nyo muna yung video or gawin nyo to later on now. If I click ko tong button na to, ipapakita niya yung current domain natin. I do recommend mag-connect ng custom domain kasi yung website na may ganitong itsura is hindi siya mukhang professional at all, so gugustuhin mo talagang gawin yon. Pwede mong i-edit yung information about sa company mo. Pwede mo rin i-edit yung brand mo. So basically, ito yung mga colors pati yung fonts. If gusto mong i-optimize yung SE mo, pwede mo tong gawin dito. Kapag kinlik mo yung in-ray business dito, pwede mo rin i-check yung mga bookings mo. Basically, pwede mong i-run yung malaking part ng business mo dito mismo sa Wix, so parang nagfu-function siya as a CRM. Pwede mo rin i-manage yung blog mo dito. Like I said, events, basically kahit ano pa yung gusto mong gawin, pwede mong i-add through apps. So halimbawa, meron tayong Instagram feed dito. And pwede mo rin gamitin yung line nila, si Arya, para gumawa ng changes for you, literal na pwede mo siyang kausapin. Once natapos na tayo mag-edit ng homepage, ang next natin is pumunta dito. Let's say gusto nating i-edit yung about page, so I click lang natin yan. Ang about page actually sobrang important yan. Isa yan sa most viewed pages ng kahit anong website. So, definitely recommend maglaan ka ng time para pagandahin yung about page mo at mag-make ng good impression sa clients mo. Dito, gusto mong palitan yung images, of course, palitan yung text. Pwede ka rin mag-add ng section. So for example, kung pipili tayo ng design section, piliin natin yung about and gagawin natin parang ganito. Add section. Ngayon, meron na tayong space para mag-add ng iba't ibang text. If gusto mong mag-add ng form, very easy lang din gawin yon. Tapos, double-click mo lang ito. Makakapag-customize ka ng iba't ibang form fields na gusto mong ilagay sa form mo. For example, first name, last name. Pwede rin tayong mag-add ng long answer. Of course, papalitan natin to ng explain what services you're interested in. And ayun, meron ka ng very simple form. Babalik tayo dito and I click natin yung choose form, then pipiliin natin yung form na ginawa natin and ipopopulate niya yan dito. So ngayon, ito yung current menu natin. Meron tayong homepage, works page, about page, contact, at blog. If I click ko yung menu na to, pwede nating i-manage kung ano yung lalabas sa menu. Click natin ang buton na ito at makikita nyo ito ang ating current pages. Kung gusto mong itago ang alinman dito, ay click mo lang itong tatlong dots na ito. Ay click natin ang remove from menu o pwede kang pumili ng kahit ano. Andarin din natin ang notifications, pati na rin ang events. Kung gusto mong magdagdag ng bagong menu item, ay click mo lang ito. Ay click natin ang site pages. At sabihin natin gusto nating ibalik ang blog. Ay click natin yan, add to menu at ayan na. Again, kahit anong page ang gusto mong i-edit, ay click mo lang dito at pipiliin mo aling page. So pwede kong palitan ng design sa mga pages na ito dito. Isa sa lagi kong nirerekomenda na gawin ay dapat maganda ang website mo sa mobile. Kaya ang gagawin natin dito ay i-click yung mobile button. If masyado niyong kino-customize yung website nyo, lalo na yung template, pwedeng maapektuhan yung itsura niya sa mobile. Kaya dapat siguraduhin talaga na okay ito sa phone. Mukhang okay naman ito sa akin, kaya babalik ako at titingnan ko ang aking homepage. Tulad ng nakikita mo, ang ating homepage ay may section na ito dito, events, sa taas. Sa totoo lang ayaw ko niyan dito, kaya ibababa ko ang section na ito. Ngayon meron na tayong normal hero section kasama ang picture na ito. Mukhang mas maganda. I-check lang at siguraduhin okay naman lahat. So ngayon, once tapos ka na mag-build ng website, ay click mo na yung publish. Ay click mo tong publish button dito and ngayon live na yung site mo. Now, yung next important step na gusto mong gawin is I connect yung domain mo or kumuha ng custom domain. So I click natin yung button na to. With any of their annual plans, may free domain ka for 1 year. So for me, no-brainer talaga yon. Magre-recommenda to ng ilang domain na pwede sa website. Pero pwede lang gamitin to and hanapin kung ano yung gusto mo. Tignan natin kung pwede yung CC.com. So mukhang kuha na ang productions, pero ang si publications ay available naman. Pwede rin pumili ng ibang endings para sa domain mo. So halimbawa, kung gusto kong gumawa ng this domain, pwede naman yon.
Hindi lahat ng domains is free or included sa plan, so recommend piliin mo yung pinaka-fit para sa'yo. For now, gamitin natin yung productions.com. I-click natin yung get. And for sure, kuha tayo ng premium plan para sa custom domain. I don't recommend na yung website ay may generic name. Hindi talaga siya mukhang professional at all, and for me, must have talaga yung custom domain. So I-click natin yung continue. Now, depende kung kailan mo pinapanood tong video, posible na iba na yung pricing ng plans. Malaki rin ang magiging discount mo kung gagamitin mo yung link ko. But essentially, may 4 na main plans kang pagpipilian, yung Like Plan, Core Plan, Business Plan, at Business Elite Plan. Now, yung plan is para lang sa may malalaking e-commerce sites na nagbebenta ng maraming products. So, I don't think kailangan to ng marami. I would say pwede na yung Business or Core Plan yung pinaka-the best. Sa Core Plan, may 5 collaborators ka. Sa Business Plan naman, may 10 collaborators. So, ito yung mga team members na pwedeng tumulong sa pag-build ng site mo. Take note, may kaunting difference pagdating sa storage space. Pero pareho to, pwedeng mag-accept ng payments. Sa business plan, merong standard e-commerce, while sa core plan, basic e-commerce lang yung meron. But ito ay isang complete must kung magbubuild ka ng site mo sa Wix. At affordable rin ito. Yung amount of money na kayang i-bring ng well-functioning, professional-looking website sa business mo is insane, and kaya sobrang important talaga ng maayos na website kasi high return on investment siya. Kaya for this video, pipiliin ko na lang yung core plan. I think sa 99% of you guys, itong dalawang plans yung pinaka-best, tatanumin ka rin kung gaano katagal yung billing cycle. Now, mas mahaba yung piliin mo, mas makakasave ka dun. So for this video, mag-yearly plan na lang ako. I continue natin sa checkout. Now, ilalagay mo yung credit card information mo pati invoice details. Once I click mo yung submit purchase, magkakaroon ka na ng access sa custom domain mo and ready na yung site mo ay send sa clients or kahit kanino. Pero as you can see, ito na yung fully built website natin. I think maganda na to, sobrang nice, clean, at professional looking ng itsura. Ang kailangan mo lang gawin is i-open, i-customize siya with your logo, images, at text, pati na rin mag-create ng kahit anong pages na gusto mo para sa business mo. At kung sinusubaybayan nyo na ang video, meron na kayong okay na foundation para sa inyong site. Guys, ang galing talaga ng mga site builder gaya ng Wix. Kung ikukumpara ang paggawa ng website ngayon sa itsura nito 15 o 20 years ago, ibang-iba na talaga. And yung amount of time na save mo habang gumagawa ng super professional looking website, sobrang logical talaga gumamit ng website builder like Wix. And before I forget, if bumalik ka sa main dashboard mo at gusto mong mag-add ng different apps sa site, makikita mo yung mga currently installed na apps. Pwede mo rin na explore yung buong app market clicking that button and checking all the different categories. And basically pwede mong idagdag kahit anong functionality na gusto mo sa Wix website mo. May mga apps na available sa free plan and may iba naman na kailangan ng premium plan. So for example, if gusto mong mag-add ng WhatsApp marketing, like makapag-send ng WhatsApp messages, pwede nating i-click to. At i-click mo ang add to site. Wala pa akong Wix store, kaya hindi ko magagawa yan, pero super dali lang. Mayroon ding mas advanced na stuff na pwede nyong gawin. So for example, if dito sa marketing, Wix actually has different tools para matulungan kang mag-rank sa Google at iba pang search platforms. Pwede mong i-check to, i-connect sa Google Search Console account mo. Pwede rin mag-run ng Google Ads. Medyo advanced na to, so hindi ko na siya i-cover sa video na to. Pero just know na yung functionality nandito lang sa dashboard ng site. And if gusto mong i-check yung analytics, click mo lang yung analytics. Wix has powerful tools na tumutulong para maintindihan kung sino yung pumupunta sa website mo, nag-engage, pati yung performance. Pwede mo rin tingnan yung behavior ng mga site visitors. And lahat ng features na to recommend na i-take advantage kapag built na yung site mo. So there you have it, a full tutorial kung paano mag-build ng website gamit Wix. Wix is one of early favorite platforms for a reason. Sobrang linis talaga ng designs nila. Sobrang dali lang mag-build ng site. And nakita nyo naman, kung sumabay ka lang sa video, basically meron ka na agad buong foundation ng site mo. Unlimited talaga ang pwede mong gawin sa Wix website mo. Powerful siya and okay yung pricing. Again, yung link will be down below sa description to check out Wix. Yung link ay may free trial with discounts na available habang pinapanood mo tong video. If new entrepreneur ka, I recommend i-check mo yung ibang videos ko. Marami akong video sa entrepreneurship, building websites, personal finance, at bagay na makakatulong to live financially successful life. Thank you. Sana may nakuha kayong value sa video, and see you sa next one. Peace guys!